Thank you, Pastora. Amumot sa gungot kakabsat. Pero nasa lugar. Amen. Praise the Lord. Di dating arabi. Isang pagkakataon na pinagkalob ng Diyos. Maraming salamat sa Kanya. Sa pagkakataon, mga kapatid, na binigay na naman niya upang may share ko ang salita ng Diyos sa gabi nito. Amen. Kumusta po ang Valley Church? Ano pong pinagkakaabalahan ng Valley Church? Hello? Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos sa gabi ito. Matatagpuan sa mga awit, Kapitulo 34, versikulo 15 hanggang 19, ganito po ang mababasa. Mga mata ni Yahweh sa matuwid nakatuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya ay tumatalikod, at sa alaala sila'y mawawala. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa, at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto ay hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang iniligtas, sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Ulitin ko po, ang versikulo 19, ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Purihin ang ating Panginoon. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Yan po Diyos, timang bendisyon, dagiti sa unang naibasa. Basa. Praise the Lord! Amen. Sinong walang suliranin? Sinong walang problema? Sinong walang pinagdadaanan? Sinong walang pagsubok? Ang pamagat po ng mensahe sa gabi nito, mga kapatid, ay suliranin man ay dumating. Amen. Gaya ng nabasa natin, mga kapatid, sa mga awit 34:15, gustong-gusto ko ito. Ang Diyos, ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Purihin ang Diyos. Sino ang walang suliranin, mga kapatid? Yung parang kayang-kaya ang lahat. Ngunit, the realities of life, mga kapatid, life is full of challenges. Punong-puno ng mga suliranin. Sa gabing ito, ating pag-uusapan kung ano at paano malalampasan ang mga suliranin na ito. May mga bagay-bagay, mga kapatid, na dapat nating malaman patungkol sa mga hamon, problema sa buhay. Wala pong exempted, mga kapatid. Ang problema, ang suliranin, ay kakambal na ng tao. Ngunit, mga kapatid, ating alamin
patungkol sa mga suliranin sa ating buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang suliranin. Number 1, huwag nating kalimutan, ang suliranin ay temporary lamang. Amen? At dakadik problema ti makatawon ka absa. Awan niya. At problema iti makadomingo, ano nga domingo. Daglagi po tayo absa ang mga problema, hamon, pinagdadaanan natin sa buhay ay temporary lamang. Hindi po siya forever. Para bang season of life. May tag-ulan, may tag-araw, may taglamig, may tag-init. Change of season, mga kapatid. At dating expiration na, iti problema. Amen. Kasla kung nagload ka, at dating expiration na. Katno kakapsat, dumaldalan tayo, kadagiti problema, katungtong mo ta sarilim. Amalya, malpastol at ta, dahi nga problema. Amen. Amen. Kalpasan, dahi nga problema, kung na sumernak to iti init. Amen. Pagkatapos ng mga problema, mga kapatid, ang liwanag ay darating. Temporary nga road kakabsat. Naglagi pa tayo. If you are a child of God, mga kapatid, ipaalap tayo kadagiti pampanunod tayo. Bear in mind that problem is only a temporary. Yung pastor, manunga taon nun nagproblema kung natin ni pastor niya. Urayang malpastol at ta. Kano nga pastor? Marigrigatan ako. Urayang, ito nagtakad to silungon. Amen. Praise the Lord. Intun maupay kan, mawalan kan tiramnama, naglagi po tayo maglabas lang dayta. According to 2 Corinthians 4:17 kakapsat. Intun no kuan no malpas dayta nga problema, sabalin to manen kakapsat. Iti problema. Pero huwag tayong magdamdam, mga kapatid. Dahil darating at darating ang liwanag. Kung ni kanta, huwag tayong magdamdam sa pagsubok ng may kapal. Nasa isip lamang, mga kapatid, huwag tayong magdamdam sa pagsubok ng may kapal. Nasa isip lamang ang karukhaan. Madaydayaw iti apong. Number 2, kakabsat. Number 1 na diya, temporary. Ang suliranin ay temporary. Aglabas kakabsat. Number 2, they are under in God's control. Control ni Apo Diyos iti sitwasyon kakabsat. Ang mga anak ng Diyos ay kampante. Kahit na problema. Dahil alam natin, mga kapatid, na kontrol ng Diyos ang mga pangyayari. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Dahil kasama natin ang Diyos. Kung feeling mo, kapatid, parang ikaw lang ang gumagawa ng paraan sa iyong problema. Feeling mo, mga kapatid, na wala nang tutulong sa iyo. Hindi, mga kapatid. Feeling mo lang yan.
Dahil nandyan ang Diyos na lagi mong kasama. Kinakanta natin, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Pero kung minsan hindi ko kaya pastor, hindi ko kaya sister. Pero ang Diyos, mga kapatid, kayang-kaya niya na ikaw ay tulungan. Kayang-kaya na ilapaw na kadayta nga pagdadaanan itibiyag mo. Isungalaglag ipon tayo kapsat, God is in control. Bakit? Kasi may purpose siya, mga kapatid. Sa lahat ng ating pinagdadaanan, may purpose, may layunin ang ating Panginoon. Kasi ginagamit niya ang mga suliranin na ito, mga kapatid, upang ma-accomplish niya ang layunin niya sa ating mga buhay. Kaya pala kahit pagsubok ng buhay, hamon o problema ay may layunin ng Diyos para ma-accomplish niya ang purpose niya sa ating mga buhay, mga kapatid. At ay purpose na, nuapay, nga pagdalanan na kani Apo Diyos, kadagiti problema. Amen? Amen. May katlo kakabsat. Problem can change us. Iti problema, mabalbaliwan na kakakabsat. Wala lang ti pagbaliwan. Nagbaling ka nga, nasayaat. Nagbaling ka nga, datos. Problem can change us for the good to better, for bad to worse, karapsa. Ating nga problema, ipan na ka tinasayaat, tapnon, lumago ka. Dahil nga problema, ipan na kamot, iti nagalas, karapsat, tapnon, iwarna, dayjay, nagalas nga, hang nga makayayong iti Apo. Isud ka po na ayatan nga kapsat. No Kristiyano tayo, niya ti rumwar. Better, niya kapsat. No good tayo kuma, mabantay di better. Hang nga, di nagalas kakapsat, nga ruta. Ipapanan tayo dahil kuma patience isu iti rumwar kadagiti anak iti Apo. Ito nagdaldalan iti problema. May tapat kakabsat kunana, in every problem there is a solution. Ito amin nga problema, ada iti solution na purihin ng ating Panginoon. Our perspective and responses are the key. Di pa nakaawat kakabsat, iti problema, iti pa nagbiyak, masapol, nga maawatan tayo kuma. Tano, ibilang mo kakabsat, ngay dayjay nga problema, isugayam dayjay, pan nakapapiksa, iti Apo ken ka. Kaya kahit tayo nahihirapan, mga kapatid, sa mga problema, may mga solution ito. Tayo lang yung nagpapahirap. Kasi kung minsan hindi natin naintindihan, hindi natin matanggap yung mga problema sa ating buhay. Kaya ang dapat, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos, ang mga problema na ito, ay tanggapin natin at intindihin natin na merong pinapagawa, may layunin ng Diyos sa ating buhay kung bakit tayo pinapadaan sa mga problema na ito. Amen po ba? Amen. Amen. Ngamno, dahil parikot mo, kakabsat, parikot lagarudan kat problemang pay, rong pay, dagiti decision mo, pati action mo, rong aminin, kakabsat. No, hantay nga, baaw, awatan. Isod ga po na, kakabsat, nga masapol,
Nga dagitoy nga problema, maawatan tayo, kat tanggapon tayo, tapno iti kasta, ni Apo Diyos, si dadaan nga mangtulong kada tayo. Purihin ang ating Panginoon. So ating problema kakabsat, kada gito'y nga panpanawon, yung Facebook, pagi magbaganda. Nga imbis nga malaganan ka, makabasa ka pa iti, comment. Nga imbis nga malaganan, yarik na mo na ikat, nanayunan na ata, sabali ti comment, kakabsa. Kan nakamatulungan, dayay. So nga, masapol, the problem must be tangon, kakabsa, tamoy tarayan. Don't Facebook. Face your problem, don't Facebook, kakabsa. Purihin ang ating Panginoon. Kasi sa panahon na ito, talagang Facebook, social media, pati problema hanggang dapat ko mga irwar, kakabsat, ng mamuanan, iti sa alubungan, kakabsat. Ng dapat kakabsat, dagiti Kristiyano, hanga, anday Facebook, dagiti problema da, ng sangwom, kunana kakabsat. Ijiganta kunana, sangwom, di kaagamak, no may, dagiti problema iti panagbiag. Amen. Tay tilikudan iti dawal iti biag sumangbay to iti linak. Purin ang ating Panginoon. Dagita kakabsat iti realities may papan iti problema. Now, mapantayo no kasano nga lampasan dagitoy nga problema. Paano malampasan ang problema? At paanit ka dito, nabsa. Iti problema, kakambal natin yan, mga kapatid. Hindi mawawala ang problema. Ngunit, di pagsayaatan na kadagiti anak, iti apo ng problema kakabsat, at iti pagkamangan tayo. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. The very present help in times of need. Kahit kumanday kay kakabsat. Psalms 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Kung may pinagdadaanan tayo mga kapatid, kumamang tayo lang iti Apo. Kadno, han mo nga kaya, nakabsat, mapangka, go to your knees, mapangka itumang mo, kakabsat, ay parintumang mo kina Apo, nalibagam iti Apo, Lord, please help me. Hang kung nga kaya, dahito, nga problema ko na tayo kakabsat, no hantay nga kaya. Agkamang kay ti Apo, pumararag ka lang, itinamarswa kakabsat, agsipot, tani Apo. Nakunana, ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad may ipsan. Tulungan na kakabsat, agsipot tanak na kadarog. Nagiti agkamang kenkwana, tulungan na kakabsat. Anyaman, dahil nga problema, pagdaldalanam, iti panagbiag, kakabsat. Aglasat ka man, ti adu nga suot. Tumpuar, kanto, akas may nga balitok, kakabsat. Lagi pang, dagiti karkari ni Apo Diyos, kenda. Saan nga dahil nga problema, isunto iti makagapong nga sang muntong nga idayaw ni Apo. Mga dagitoy nga pagdagdalanam isunto iti makagapo tapno ni kasta sang gantong nga makigimong. Nga dagitoy nga pagdagdalanam iti biag. Ket isunton ti makagapo nga maikat iti talek. Ken pamatim iti Apo.
Yung itiday tingarabi, bali church. Anyaman, dagiti pagdaldalanan tayo ay atan nga kakapsat. Anyaman, dagiti parikot tayo. Temporary lang dayta. San kumanga mapektuan kakabsat, dayjay pamatin kiniapong. San kumanga mapektuan, dayjay panagimong mo. San kumanga mapektuan kakabsat, dayjay relasyon mo kiniapo Dios. Agsipod, dayjay relasyon mo kiniapo Dios kakabsat. Isuday tati ka importansyang nga relasyon iti dayto nga biyak. Amen. Kakabsat. Awanan iti sabaling. Sudgapo na kakabsat nga ibatik kada kayo iti dayto nga rabi. Anyaman dayta. Ano mang suliranin meron ka sa gabing ito, mga kapatid. Agkamanggalaan kinapo. Tulungan na ka. Kada kami kakabsat nga nabayagan nagserserbi kinapo. Awan kami kuman. Iti dayto nga relasyon mi kinapo. Awan kami kuma. Nga maususad kakabsat. Di ba nag-ministry? Lukinita mi, dahil problema. Lukinita mi, dahil pakarikutan iti biyak. Lukinita mi, dahil sasaong, uyuyaw. Kadagiti padami nga tao. Yung tikinita mi kakabsat. Nagkamang kami kinapo. Kat ko nami, Lord, anyaman, iti mapasamak. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Amen. Amen. Ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ating awitin mga kapatid. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah. Sapay lang ko mga kakabsat. Nganainayon manan kada kayo, kada tayo. Dagito nga saasaw iti apo kadagiti panagbiag tayong kaspagpan panunutan tayo kakabsat. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Ay dumating, lamang mo Diyos ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang. Suliranin man ay dumating ito. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo Kapatid, sa gabing ito, napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay may mga problemang pinagdadaanan sa ating mabuhay. Minsan yung mga problemang yan ay dahil din sa kagagawan po natin. Kaya minsan ang isang tao nagkakaroon ng problema dahil sa kanyang desisyong nagawa. Pero kapag andyan na yung problema, huwag po tayong matakot. Huwag po nating takbuhan. Huwag po nating iwasan. Harapin po natin ang problema at ilapit natin ito sa ating Panginoon. Kapatid, ang problema dumadaan lang sa ating mabuhay. Bilang isang mananampalataya, huwag mong tambayan ang problema, daanan mo lamang. Dahil kapag tinambayan mo ang problema, kapatid, baka ikaw ay mahulog, mawawala sa presensya ng Panginoon. Pero kapag dinadaanan mo lang yan, para ka lang nagbibiyahe sa isang kalsada na may mga rough road, may mga highway, may mga bako-bako na daan.
kapatid, hayaan po natin na anumang ang pinagdadaanan natin sa gabi kong ito, ilapit po natin sa Panginoon. Hindi ko po alam kung anong problema ang pinagdadaanan mo sa gabi ito. Pero one thing is sure, kapag inilapit mo ito sa Panginoon, hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya iiwanan. Ikaw ay kanyang tutulungan. Panginoon, sa gabi po ito, salamat sa inyong masalita na aming napakinggan. Ipinakita mo sa amin ang natura ng problema at ipinakita mo sa amin kung ano ang dapat namin gawin upang mapagtagumpayan namin ang mga problemang kinakaharap ng bawat isa. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ko po alam bilang iyong lingkod dahil limitado ang aking karunungan, ang aking kaalaman. Pero ikaw na Diyos na aming sinasamba, Yes. ikaw na Diyos na aming pinupuri, Yes. ikaw na Diyos na aming pinaniniwalaan, hindi po limitado ang iyong karunungan, ang iyong kaalaman. Sa gabing ito, Panginoon, batid mo ang bawat pinagdadaanan ng iyong mga anak. Yes, Lord. Batid mo ang bawat problema ng inyong mga anak. Dakilang Diyos, sa kanila pong paglapit sa inyo. Kapag inilalapit nila sa inyo ang mga problemang kanilang kinakaharap, Panginoon, samahan mo sila Yes. at ipagkaloob ang tagumpay sa kanilang mga buhay. Whatever problems that we are facing right now, Lord, ipagkaloob mo sa amin ang tagumpay na nagmumula po sa inyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa tagumpay na ipinagkaloob mo na sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong masalita. Salamat ng marami. Maging sa iyong lingkod na siya mong ginamit. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo siyang i-anoint na iyong kapangyarihan. Patuloy mo siyang bigyan ng mas malalim pang karunungan at pangunawa sa iyong masalita. Ang bawat miyembro ng church sa lugar na ito, Panginoon, mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, samahan mo sila sa pagharap nila sa problemang nararanasan nila at maging sa lahat ng mga naabot ng tinig na ito, Panginoon. Kapag lumapit po sila, inilapit ang kanilang mga problema sa iyo, sasamahan mo sila, Panginoon, at ipagkakaloob ang tagumpay na nagmumula po sa inyo. Salamat po. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, at bigyan mo kami ng kagalatan. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng malakas ng Panginoon. Hallelujah. Maaari na po tayo nga kamupo. Ibinabalik ko ang mikropono sa ating pong MC.